We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Bulkang Taal naglabas ng makakapal na usok ngayong araw, June 12. Volcanic smog o VOG na mataan sa Taal Volcano Island ayon sa Taal Volcano Observatory. Dagdag singil sa kuryente nakaamba ngayong Hunyo ayon sa Meralco. Panibagong ruta ng mga jeep na biyaheng Barangay Dagatan, Batangas City ipatutupad sa June 15. Ika-126 na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang sa iba't ibang lugar sa bansa. Sparkle Sanya Lopez at John Rex nakiisa sa flag raising ceremony sa Batangas Provincial Capitol. Gusto ko lumaya sa traffic. Pwedeng lumaya sa mga sakit na naranasan. At ngayong Araw ng Kalayaan, saan mo gustong maging malaya? Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Namataan sa Taal Volcano Island at ilang lugar sa Batangas ang haze at volcanic smog o VOG ayon sa Taal Volcano Observatory. Para sa detalye, nakatutok live si Paul Hernandez. Paul. Ace, ayon sa Taal Volcano Observatory, factor daw kasi yung napakabagal na takbo ng hangin sa himpapawid kaya natatrap doon yung sulfur dioxide o asupre, dahilan kaya nabubuo yung volcanic smog o VOG. Nanlabo ang paligid sa downtown ng Lipa City tanghali kanina dahil sa kapal ng haze at volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Hindi tuloy makita ang Mount Makulot sa Cuenca, Batangas. Mahamog din kahit sa Star Tollway. Kita rin ang makapal na hamog mula sa Batangas Port. Kuha yan ng isang pasahero na patungong Pantalan kaninang mag-aalauna ng hapon. Sabi ng Taal Volcano Observatory, patuloy sa degassing activity ang bulkan. Sa northern areas po ng Taal Volcano Island, from our survey kanina, may naitala po kaming sulfur smell that is potentially VOG. So dito po sa mga northern areas, posible po ang VOG. Then sa other areas po ay maybe haze po ang nakikita natin. Puting-puti lang ang nakikita sa lawa ng Taal at hirap maaninag ang bulkan ng ilang taga-barangay ng Kaan, Mataas na Kahoy, Batangas. Wala naman silang naaamoy na asupre. Sanino ako diyan sa bulkan, pagkakaumaga lang humi. Kaunting usok, pero puti. Mawawala na ho siya. Sa Tanawan City, Batangas, kita rin sa himpapawid ang puting usok. Ayon sa ilang residente roon, wala silang naaamoy na asupre pero may nararamdaman silang iritasyon sa lalamunan at mata. Should the volcano po degas more on the following hours, at kung may maaamoy po ang tao na medyo nakakasulasok na amoy, sulfuric odor or medyo irritation po sa nose and throat, potentially VOG na po ito. Mabagal lang daw ang takbo ng hangin sa himpapawid kaya natatrap dito ang sulfur dioxide. Hanggang 0 to 1 meters, 1 meter per second lang ang hangin natin sa loob sa paloob ng Taal Lake. So since maaraw din, nasususpend yung particles and potentially sulfur na nasa paligid. Payo ng otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Taal na maging alerto anumang oras at magsuot ng face mask kung kinakailangan. Ayon sa PHIVOLCS, walang pagputok o phreatic eruption na nangyari pero may mahinang pagyanig sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Alam mo Ace, kahit pa nga rito sa Batangas City, simula kaninang umaga hanggang tanghali, kapansin-pansin yung hazy surroundings. Wala naman daw dapat ikapangamba ang publiko dahil nananatili lamang sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Nakaambang ipatupad ang panibagong taas singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo dahil umano ito sa pagtaas ng pass-through charges na sanhi ng pagtaas ng electricity rates. Hinilig na raw ng Meralco sa Energy Regulatory Commission o ERC na hatiin sa 3 buwan ang dagdag singil ngayong Hunyo. Bukas, Huwebes, nakatakdang i-anunsyo ng Meralco
ang final rate na ipapataw ngayong buwan at ang matitira para sa Hulyo at Agosto. Hihintayin din daw muna nila ang final billing sa kanila ng wholesale electricity spot market kung saan sila kumukuha ng supply ng kuryente bago nila ilabas ang billing ng June para sa mga consumer. Matatandaang, ipinatupad din ng Meralco ang dagdag singil na 50 centavos per kilowatt hour noong nakaraang buwan. Ipinagdiwang sa iba't ibang lugar sa bansa ang ika-126 na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ang parada at cultural performances isinagawa sa Batangas Provincial Capital. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa gitna ng tirik na araw, taas noong inawit ng mga opisyal at kawani ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ang lupang hinirang sa flag raising ceremony sa Batangas Provincial Capital. Tanda ito ng pagdiriwang ng ika-126 na taon ng kalayaan ng Pilipinas na pinangunahan ni Governor Hermelando Mandanas at Vice Governor Mark Leviste. May mga cultural performance sa Kapitolyo at parada ng iba't ibang ahensya ng Provincial Government of Batangas. Kailangan natin protektahan ang ating inang bayan. Halimbawa na lamang ang issue patungkol sa West Philippine Sea. At siyempre, yung unahin ang sariling atin, ang pamilyang Pilipino. May awit ng pagpupugay para sa kasarinlan. Panauhin si Kapuso Sparkle artist John Rex sa Philippine Independence Day celebration. Yung feeling na mas parang minamahal ko lalo yung Pilipinas whenever I sing songs na para sa Pilipinas. So, yun, nakaka-uplift of being a Filipino. At ang isa sa main cast ng aabangang family drama na Pulang Araw na si Sanya Lopez na nanguna rin sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Before kasi parang prayers lang, flag raising, panunumpa, but now meron parade, nandyan silang lahat, yung mga nagseserbisyo sa atin, yung mga nandito sa Batangas, grabe yung pag-welcome nila sa akin. Nag-alay din ng bulaklak sa watawat ng Pilipinas bilang pagbibigay galang sa simbolo ng kasarinlan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pagkilala rin sa mga bayaning nakipaglaban para makamit ang kasarinlan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ayon sa isang history professor. Narito ang report ni Denise Abante. Simula pagkabata, minulat na tayo ng ating mga magulang at guro na tuwing ika-12 ng Hunyo ang araw na ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan ng ating bansa. Bilang pagdiriwang, kabi-kabilaan ang mga nakasabit na watawat sa iba't ibang establishmento, mga universidad at tanggapan ng gobyerno. Ayon sa isang history professor, bukod sa pagbibigay pugay sa watawat at pagkanta ng pambansang awit sa Araw ng Kalayaan, isa rin umanong pagkilala sa mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa ang ika-12 ng Hunyo. Yung mga bayani natin, sila yung nagbigay ng pinakamalaking sakripisyo. Marami sa kanila nagbigay talaga ng kanilang buhay, ng kanilang kakayanan, ng kanilang kayamanan para makuha ng buong sambayan ng Pilipino ang kalayaan. Para sa ilang Batanggenyo, hindi lang ang pagbubugay sa watawat at pagkanta ng pambansang awit ang maituturing nilang kalayaan. Ang 57 anyos na si Arnel na tindero ng mangga, minsan ang nabiktima ng fake news nang may pamalitang nasawi ito matapos ma-stroke. Mahigit 1 buwan daw siyang nanatili noon sa ospital. Tinamaan man daw ng karamdamang hindi na matatakasan, malaya pa rin naman daw siya ngayong nakakapaghanap buhay. Ako po'y kahit may mga kapatid, nahihiya din po sa mga kapatid ko ako. Gusto po'y habang ako'y malakas, nakakapagtrabaho pa rin po ako, nakakapaghanap buhay din po ako. Si Richard hindi pa man nakakagraduate, puspusa na ang paghahanap ng trabaho at pagpapasa ng resume. Masaya raw siyang may kalayaan siyang makapili ng papasukan. Gaya pong ganito pong event, meron po kaming opportunity na malayang pumili ng mga trabahong gusto po namin. Yun po mga trabaho na inline po sa mga pinag-aralan namin. Meron po kaming kalayaan na ilagay yung mga information na gusto namin ilagay doon po sa mga resume namin. Malayang pagpili at pamamahayag naman ang para kay Norman ang kahulugan ng kalayaan. Siyempre, kahit ano nagagawa natin, walang pumipigil. Pero dapat may konting higpit din para hindi kahit anong gawin pwedeng gawin. Iba-iba man ang definisyon, iisa lamang ang malinaw sa ngayon. Malaking bahagi ang kalayaan ng bansa daang siglo na ang nakalilipas sa pagkilos at pamumuhay ng mga mamamayan. Nagbigay ng opportunity sa atin para, alam mo yun, we're not dependent anymore to other countries.
We have our own political stand, ganyan. Tapos yung democracy, it's something that is very powerful, especially when it comes to us citizens of the Filipino. Ano man ang estado sa buhay, ang tinatamasang kalayaan ay pinaglaban ng ating mga bayani. Malaking bagay ngayon para sa mga Pilipino. Bagay na dapat pahalagahan at huwag babaliwalain. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Walang na-monitor ang LTFRB Calabarzon na tigil pasada sa rehiyon. Samantala ang pagdalo sa hearing ng mga driver-operator na isyuhan ng show cause order, mababa ang turnout ayon sa ahensya. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ikatlo at huling araw ngayon ng tigil pasada ng ilang transport group sa Metro Manila na patuloy sa pag-iit sa gobyernong ihinto ang PUV Modernization Program. Sa gitna ng transport strike at sa impormasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 4A, walang naparalisang kalsada sa Calabarzon. So far po wala naman, pero tayo po ay merong koordinasyon sa ating kapulisan kung saan nagpalabas po tayo ng mga tauhan natin upang mag-monitor. Sa mga na-issuehan ng show cause order ng ahensya sa rehiyon, mababa raw ang turnout ng mga dumadalo sa in-schedule nilang hearing para sa mga jeepney driver operator na hindi consolidated ang unit. Sa dami po ng naipadala na nating mga show cause order, may mga nagpupunta rin naman po at nagpapahayag ng kanilang kagustuhan na humabol pa sa konsolidasyon. Pagsapit daw ng Hulyo, tapos na ang pagdinig. Wala nang paliwanagan dahil ang bili ng LTFRB may hulihan ang mangyayari. Hindi na raw uubra ang magpupumilit pumasadang wala sa kooperatiba. Kapag sila po ay nagkataon na masitaan ng ating mga law enforcer tulad ng HPG, ng LTO, ng LTFRB, kanila po mga sasakyan ay maaaring ma-impound at ganoon din naman po ang mga lisensya ng mga driver na nagpapasada ng mga hindi nakapag-consolidate ay maaari din pong makumpiska. Pinakukuha na rin ng LTFRB sa kanilang opisina ang mga sticker na may QR code para sa mga nakabuunan ng kooperatiba. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Gusto ko lumaya sa traffic. Nakakainip, nakaka-waste ng time kasi. Gusto ko yung nagta-teleport ako. Kahit saan po, basta may masarap na pagkain. Bakit? Bakit yung pagkain ng priority mo? Masarap po kumain. Tsaka yung po talaga yung stress reliever. Pwedeng lumaya sa mga sakit na naranasan. Siyempre, may boyfriend ka, siyempre mararanasan mo yung mga cold treatments, di ba? Gusto ko lumaya sa mga gawain ko sa school. Hindi pa kami bakasyon. Okay. Ngayong araw ng kalayaan, gusto kong lumaya sa stress and anxiety. Kasi 'di ba, yung mga nangyayari ngayon, 'di ba, sa dami ng problema, nakaka-stress, hindi maiwasang ma-stress. Ngayong araw ng kalayaan, saan mo gustong lumaya? Saan ba? Naging malaya talaga. Maging malaya lang tayo na mahalin at i-appreciate yung ibang tao. Maging malaya tayo na mahalin sila. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ipatutupad sa June 15 ang panibagong ruta ng mga jeep na biyaheng Barangay Dagatan, Batangas City na layong mas mapadali ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa palengke ayon sa TDRO. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace Dry Run pa lamang ang panibagong ruta ng mga pampasaherong jeep na biyaheng Barangay Dagatan hanggang Batangas City at kung sakaling hindi raw magkakaroon ng aberya, saka pa ito ipapasa ng TDRO sa LTFRB. Epektibo sa Sabado, June 15, hahaba na ang rutang ibinabiyahe ni Mang Rodrigo mula Barangay Dagatan patungong Central Business District ng Batangas City. Mula kasi sa Barangay Dagatan, dadaan na ito sa Bagong Palengke. Diretso sa DJPMM Access Road, lampas ng isang universidad at Batangas National High School.
Kakaliwa sa Pihenato Street patungo sa Lumang Palengke. Kanan sa Evangelista Street, diretso hanggang P. Dandan Street, sa kakakanan muli sa Plaza Mabini at kakaliwa sa MH Del Pilar pabalik sa Barangay Dagatan. May paglayo man daw ng ikot, pabor naman ito kay Mang Rodrigo. Pabor po ako doon dahil makakarami po kami ng pasahero pabalik sa aming puntang terminal. Ayos lang po sa akin, ayos lang po yun. Yun po yung dagdag kita sa amin. Hindi ho kami mamimili na pasahero? Hindi po. Bawal po yun sa amin. Ayon sa Transportation Development and Regulatory Office o TDRO, ang panibagong ruta na ipatutupad ay 60-day dry run pa lamang. Layon daw nito na mas mapalakas pa ang pamilihan sa Batangas at mas mapadali ang pagbaba at pagsakay ng mga pasaherong mula sa palengke pabalik ng barangay. Para sa kapakanan ng ating riding public, kung mapapansin natin before, ang ruta ng biyaheng dagatan ay hanggang dito lamang sa may Plaza Mabini and then babalik na sila sa kanilang terminal. Dati ang mga pupunta ng palengke ay kinakailangan pang magdoble sakay or maglakad ng malayo. So dito, bibigyan natin ng comfort yung ating mga mananakay. Wala pa mang napag-uusapan kung magkakaroon ng panibagong fare matrix o karagdagan sa pasahe kaugnay ng panibagong rutang ipatutupad. Pabor naman daw sa panibagong ruta ang pasaherong si Hazy. Pabor talaga kasi doon din yung daan namin eh. Pero yung pauwi lang talaga sa amin na medyo hassle din. Kasi sasakay pa kami ng isang jeep papuntang Paradahan ulit eh. Sana hindi sila mamili. Kasi mahirap sumakay lalo na pag mainit at kami kasamang bata. Kaya sana lahat naman ipasakay nila. Pinabubulaan na naman ng Pangulo ng Dagatan Batangas Operators and Drivers Association o DIBODA ang mga paratang umanong namimili raw ng isasakay na pasahero ang kanilang mga tsuper. Sakali raw na may ganitong insidente, agad nilang kakausapin ang naturang pasahero at tsuper. Kaya kung meron naman pong hindi kami napapasakay, ibig sabihin, hindi po yun namin kagustuhan dahil baka nung oras pong yun ay yung dadaang sasakyan na biyaheng dagatan ay puno na. Pero yung wala pong katotohanan yung tipo namin dahil yun nga pong hanap namin. Magreklamo lamang dito yung mga pasahero, kuhanin nila ang plate number ng sasakyan and then ireklamo nila, atin pong ipapatawag at ating papatawan ng kaukulang parusa, yung refusal to convey passengers. Sa June 15 din, lilipat na ng terminal ang biyaheng dagatan malapit sa isang universidad sa Barangay Gulod, Labac, halos katapatan ng isang gasolinahan doon. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, naka-monsoon break ulit tayo dahil sa muling paghina ng ihip ng habagat. Easterlies o yung maalinsangang hangin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Pero kahit mainit, posible pa rin ang mga pagulan dahil sa localized thunderstorms lalo na sa hapon o di kaya ay pagsapit ng gabi. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Mindoro Provinces, Palawan, Quezon at Marinduque. May mga pagulan din sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ang kalayaan ng Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at ating pagkakakilanlan. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang 126th Philippine Independence Day. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan, Sir June. Okay, sige po. Sir, bakit mahalaga ang petsang ito at paano ito dapat ipinagdiriwang ng mga Pilipino? Mahalaga ang June 12, 1898 dahil ito yung araw na idineklara natin hindi lang sa ating mga sarili, kundi sa buong mundo na gusto natin magsarili bilang bansa. Gusto natin humiwalay sa pananakop at gusto natin bumuo ng sarili nating bansa kung saan tayo ay able na magbuo ng lipunang mas makatarungan, mas payapa, mas makagiginhawa sa bawat Pilipino. And every year na lumilipas na may June 12, tinitingnan natin how far have we come in that regard, ano na yung mga na-achieve natin, at humuhugot tayo ng encouragement at lakas ng loob para patuloy na lumaban para sa mas makatarungan, mas maganda, mas ramdam na kalayaan, hindi lang para sa ilan, kundi para sa lahat. Sir, bakit po mahalagang isali natin sa bawat henerasyon ang kwento ng pakikipaglaban ng ating mga bayani para makamit ang ating kasarinlan? Una, para maging grateful, no? Dahil para malaman natin na yung mga freedoms natin hindi yan nakuha ng libre. Yan ay pinagpaguran. And at the same time, paalala
na yung mga bagay na pinanalo ng ating mga ninuno, pwede yung mawala kung hindi tayo mag-e-effort na ipagtanggol ito. Sir, ano-ano mga isyu ngayon na dapat bigyan ng tuon upang mapanatili ang ating kasarinlan o kalayaan? Palagay ko, we leave it to each and every Filipino kung ano yung priority niya. Maaaring sa atin, priority natin na depensahan yung ating teritoryo mula sa mga pangingialam ng mga tagalabas ng bansa. Maaaring sa marami, kahirapan, maaaring yung sa ilan ay yung ating kalikasan. Lahat ng ito mahalaga. No? Kung hindi natin pagtutuunan itong mga pressing issues na ito, kung hindi natin gagamitin yung mga kalayaang ipanalo natin para makatulong na solusyonan itong mga problemang ito, sayang naman. At maaaring bawiin sa atin itong mga kalayaang ito na hindi natin nararamdaman o hindi natin namamalayan. Panghuli na po sir, ano po ang mensahe ng NHCP sa publiko, lalo na sa mga kabataan na sinasabi nga nating pag-asa ng ating bayan? Muli po, mahalaga po sa ating bayan na palitanawin natin yung nakaraan, i-enjoy natin yung kalayaan, gamitin natin ito ng responsibly. And kaya po yung tema ng ating araw ng kalayaan ngayong taon ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, dahil gusto nating gamitin yung ating mga kalayaan na ipinanalo at pinagtatanggol pa hanggang sa kasalukuyan para bumuo ng mas maganda, mas maginhawa na kinabukasan para sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Magagawa lamang natin ito kung tayo ay magiging malay sa mga aral ng kasaysayan, kung tayo ay mag-iisip ng kritikal, kung tayo ay talaga makikibahagi at hindi magsosolo sa proyekto ng pagbubuo ng ating bansa. Maraming salamat, Ginoong Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer ng NHCP. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Alok ang mahigit 12,000 trabaho sa job fair ng Dole Batangas at Lipas City LGU ngayong araw ng Kasarinlan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Malayang nakapamili ng trabaho ang 25 anyos na si Ernest sa Independence Day Job Fair ng Dole Batangas, katuwang ang Peso Lipas sa isang mall sa Lipas City. Bagong graduate siya at may isang taon ang naghahanap ng trabaho. Maganda po itong opportunity para sa akin kasi aggregate po ito, nandito po yung mga kadamihan ng company. Para pong sila na po yung lumalapit sa mga job applicants. May trabaho para sa mga nakapagtapos ng kursong technical vocational at 4-year courses at kahit pa mga nag-aaral pa lamang. Si Veronica nga can't wait for her first sweldo matapos ma-hire on the spot isang manufacturing company kahit naghihintay pa ng graduation. Para din po mayroon pong experience po. Tsaka ko po ipopursue po yung aking dream job po na PNP po. Ngayong taon, hindi bababa sa 40 kumpanya ang lumahok na nag-aalok ng mahigit 12,000 trabaho. Meron tayo rito actually sa cars, sa mga marketing, bangko, retails, naman to, diverse, napakarami natin. Semiconductor, marami naman po kayong pagpipilian. Kakaunti raw ang mga nag-apply ngayon sa job fair, sabi ng Dole Batangas. Ang tingin nila rito,
mas marami na kasi ang may trabaho. Yung work from home or yung mga online natin occupations. That's why medyo doon na sila naghahanap ng trabaho. Unlike yung kung dito, syempre face-to-face tayo dyan. Reporting to office, RTO. Ang tawag pala nila ngayon dyan RTO. Pinalalakas daw ng Labor Department ang local workforce o employment. Hindi natin tinatanggal ang overseas employment na recruitment actually. Yun lang, may special, may special sila, recruitment activity na kinoconduct. Payo ng DOLE sa mga aplikante, paghandaan ang pag-a-apply para sa mas malaking tsansang makuha ang inaasam na trabaho. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Na-challenge daw si Sanya Lopez sa role niya sa Pulang Araw. Nag-aral din daw siya ng tap dancing para sa kanyang ginagampanang papel. Narito ang report ni Paul Hernandez. Challenging pero marami raw natutunan si Sanya Lopez sa pagbubuo nila ng family drama series na Pulang Araw. Ibang-iba raw ang gagampanan niyang papel bilang si Teresita Morena Borromeo. Nag-aral pa raw siya ng tap dance para sa role na bituin sa Boda Bill. Kailangan may coordination lahat ng nangyayari sa iyo. Sa body mo, sa mind mo, dapat coordinated. And at the same time, pinakamahirap talaga dito at pinakatumatak sa character ko dito ay pagiging comfort woman noong panahon ng World War II. Ang Pulang Araw, for all ages daw. Nakita rin daw niya ang iba pang side ng mga co-star sa serye. Lahat kami dito focus, lahat kami nagtutulungan kung paano mapapaganda yung teleserye namin. Sa sarili pa lang namin, na pagbabasa pa lang na script, kailangan ready kapag dating sa set. Kaabang-abang daw ang atake sa paglalahad ng kasaysayan ng bansa na mapapanood sa July 26 sa Netflix at sa GMA Network simula July 29. Double treat ang araw na ito kay Sanya dahil opening na rin sa mga sinihan ang psycho-thriller movie niyang Playtime kasama sina Zian Lim at Faye Lorenzo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas sa araw ng Huwebes, June 13, makakaranas ng malawakang pagkawala ng supply ng kuryente sa mga poblasyon sa bayan ng Santa Teresita, Taal, Lemery, San Luis, San Nicolas, Agoncillo at sa Calacas City, Batangas. Magsisimula ito ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bunsod ng corrective maintenance ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Samantala bukas din mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Padre Garcia at Balete, Batangas. Magsisimula ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at retensioning ng mga secondary line. Kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Alae! 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 Siguro gusto kong lumaya sa financial stability. I want to have a financial stability not just for myself but for my family. Nice. Because it's very important nowadays. Academics po and stuff. Nice. Para po yung, di ba po, pagkatapos po ng pag-aaral natin, so parang feel ko po, kailangan po din natin magsaya. Kontento po ako sa mga nabibigay sa akin ng aking mga magulang at ni Lord. Nice. Sa mga tao po na mapanghusga. Hoy! Saan gusto lumaya? Siguro yung gusto ko lumaya siguro sa traffic sa sa Manila. Maging malaya na ako sa traffic, okay na ako doon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.